Sa Genesis 2, matapos likhain ng Diyos ang langit at lupa, pinagbalay niya ang ikapitong araw at ito'y kanyang pinabanal. Inilagay niya ang tao sa hardin ng Eden upang alagaan at linangin ito. Binigyan niya ang tao ng kalayaan, ngunit nagbigay rin ng malinaw na utos tungkol sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Nakita ng Diyos na hindi mabuti para sa tao na mag-isa. Kaya nilikha niya ang babae bilang kasama niya. Ipinakita ng kabanata ang layunin ng Diyos sa paglikha, ang kahalagahan ng pagsunod, at ang magandang disenyo niya para sa buhay at relasyon. Sa hardin ng Eden, iyong inilagay ang taong iyong nilalang at minahal. Binigyan mo siya ng gawain at tahanan upang alagaan ang iyong nilikha. Sa gitna ng hardin, iyong sinabi, sa akin ka magtiwala at sumunod, dahil ang iyong salita'y nagbibigay buhay, at ang iyong kalooban ay laging mabuti. Ikaw ang lumikha sa aking buhay, ang bawat hininga'y galing sa iyong kamay. Hindi ako nilalang nang walang dahilan, may layunin ang buhay na iyong kaloob. Turuan mo akong lumakad sa iyo, sa iyong salita ako'y mananatili. Sa bawat araw at bawat sandali, ikaw ang aking Diyos, ikaw ang susundin. At sinabi mo, hindi mabuti ang mag-isa, kaya nagbigay ka ng kasama. Sa iyong disenyo, may pag-ibig at pag-aaruga. Lahat ng mabuti ay nagmula sa iyo. Ikaw ang lumikha sa aking buhay, ang bawat hininga'y galing sa iyong kamay. Kaya ang puso ko'y aking iniaalay sa iyong kalooban habang ako'y nabubuhay. Hininga ng buhay, iyong kaloob sa akin. Sa bawat paghinga, ikaw ang pupurihin. Mula sa simula hanggang sa wakas, Panginoon, sa iyo ang aking buhay. Ang Genesis 2 ay paalala na ang tao ay nilikha ng Diyos na may layunin, may pananagutan at may pangangailangan sa makabuluhang pagsasama. Ang buhay ay hindi aksidente. Ito ay kaloob ng may lalang. Kaya sa bawat hininga, naway piliin nating kilalanin, sundin,
at sambahin ang Diyos na nagbigay sa atin ng